good yung sinabi nyo. Kasi makikita eh. Yung maraming kasi ng taong ayaw bumoto, di ba? Kaya tinanong ko kayo para malaman nila yung insight nyo. Ang totoo niyan guys, Ngayon talagang alam nila. botante si Kuya Ras. 13 anyos pa lang, bumoboto na yan! Kumbaga, ginawa namin yung play para Nakita niyo, Skit yun! Naloko namin! napaikot ko kayo napaikot Ngayon guys. alam na ng mga tao. Alam nyo na, guys. Grabe. Hello, what's up? What's up? What's up, magandang gabi. Sobrang tagal nung dumating ah. Sobrang solid. Isa pa. Wala guys, tumal. Hindi, joke lang. Dalawa lang kasi mic namin ngayon eh. Kasi yung isang mic, nagka-problem siya. So, kailangan lang namin gastusan. Nakontak mo na ba yung technical support natin? Kinokontak lang namin guys. Pero yun nga. They're on their way na ba ito? Tol, kumusta? Ako, okay lang ako. Parang di na kami mag-shoot guys. Sige na, kung ano yung Pilsen doon. Parang walang gano'n mag-shoot yung mga kasama ko. Okay lang ako. Thank you guys sa panonood and see you soon. Nabusog kasi sa pizza, pre. Sorry sa. Guys, kasi guys, medyo, alam mo naman, dapat 3 mic namin, kaso 2. Tapos si Kuya Russell, medyo inantok yata, tinamaan ng carbs. Tinamaan ka ba ng carbs? Oh, man. Ng carbs. Napadami yung food trip eh. Food trip talaga kanina. Di ba nakakantok yun, yung carbs? Kaya inaantok daw pagkakain. Pilipino panay kanin. Tama ba? Kaya kanina kasi pinag-uusapan nila, inaalis daw nila yung kanin sa almusal. Kasi nakakaantok. Ewan ko. Sa akin kasi dati pabor yun eh. Pag nasa UB ako tulog eh. Kaya ba? Bumabiyahe ka ba ng ganun dati? Jeep lang ako, pre. Jeep lang ako, tol. Dito lang ako sa area natin eh. Oo nga. Ako. Upal talaga to. Ibang biyahe. Ibang biyahe. Ako. Natawa ako. Hindi kasi ito naka-condo to eh. Ay, naka-dorm to eh. Dorm pala, dorm. Di pala Hindi, condo. buong biyahe din. Pero jeep lang. Parang sa akin kasi pabor yun eh. Pag inantok ako ng after ng almusal dati. Nung pumapasok ko sa Pasay. Kasi syempre, pagising. Ang kulit ng routine ko nun eh. Dilat lang. Ay, pikit. Pag dilat, work ulit. Tas pag uwi, pikit, work ulit. Parang nakakatulong yung pampabilis ng biyahe pag natutulog ka sa biyahe. Lalo na Pasay from North Caloocan. Sa work na. Nung college, di ako nag-aalmusal. Rekta bounce ako. Sobrang aga ng pasok ko nun eh. Mapasok kasi ako nun guys sa Moraita. Tapos ang pasok ko, 7 a.m. from North Caloocan. Tapos bumabounce na ako dito ng 5 something kasi terror yung prop namin na nauna. Kaya wala nang kain-kain yun. Pag dilat, ligo. Buti na lang, pinaplansya ko na yung mama. Love you, ma. Shoutouts. Ay, 5 a.m. ka umalis? Buti ka siya kaya 2 hours lang biyahe. O wala pa minsan? Hindi kasi yun yung perks ng taga-silang paglabas mo may UB sa kanto mismo. Tapos di pa ganun ka-traffic dati kagaya ngayon eh. Nung Commonwealth na tangina after 5 minutes lagabag biglang traffic na sobrang. Hindi naman siya ganun kalala dati. Ako yung kanin Alam ka sumingit ako. Alam ka sumingit ako sa sinabi. Mayroon na mag-away. Tapusin lang to. Hindi yung kanin, napansin ko nakakantok ang nagtatrabaho na kasi, di ba bago work minsan kain muna, mga kasama, sabay after nun, pag naka 1 rice, tas busog, parang nakakantok, sobrang hirap magtrabaho talaga. Kaya parang dependent sa kape, yun ang nangyayari. Pero yun. Pero legit. Ikaw, di ka na nagkakanin, di ba? Talagang meat, tas vegetable lang, veggies. Oo. Magaan sa pakiramdam, pre. Parang full energy ka talaga. Kaso, problema dyan kapag may activity ka na kailangan gamitan ng strength. Mabilis kang maubos, tol. Kasi wala kang carbs eh. Yun yung source of energy. Kumbaga mabilis kang manghina. Napansin ko talaga Pero may one time. May napansin ako one time kasi sa lunch time naman. Parang feel ko depende sa pagkain yung yung feel mo kasi may one time nag-lunch ako nun parang gulay lang. Gagin sarap sa pakiramdam, parang gaan lang. Parang di mo daman na di ka gutom na pero parang feel mo fulfilled ka na. Tas hindi ka inaantok, parang energetic ka. Actually, na-experience ko yan nung nagbawas ako ng kanin. Kasi nung nag-work ako sa Amazon, nung on-site pa ng 5 days,
grabe talaga ako magkanin, men. Bago umalis, kanin ako konti. Pagdating ko sa office, 12, kain uli kami, 2 rice yun. Tapos, pag palo ng alas 5, dinner na kami. Kanin na naman yun, madami. Pag uwi ng gabi, pag nataong masarap ulam, kanin na naman yun, men. Tapos nung na-try ko yung lesson ng kanin, parang parang mas, hindi ako ganun kabusog simbusog nun. Kaso nga lang mas magaan sa pakiramdam. Lalo na nung nag-basketball ako nun afterwards nung nakasali na ako sa basketball every Tuesday. Iba yung ganong katawan ko nun, nagbawas talaga ako ng kanin. Parang, ayun, syempre, siguro, part of it yung nag-lose ng weight, ganun. Speaking of lose weight, pansin nyo ba guys, nag-lose ng weight si Kuya Aras? Yun nga, Kasi hindi na Kuya siya Bira. nagra-rise eh. Hindi na siya nagra-rise eh. Hindi naman. Anong gagawin? Hindi, anong ginawa mo? Parang, kasi parang ako kahit kanina pagkakita ko sa'yo, parang biglang payat ka rin eh. Hindi ko rin alam tol, siguro na sobrahan sa workout tapos hindi nga ako masyadong nagra-rice pre. Wala akong masyadong carbs. Masasabi mo bang nasobrahan ka sa workout? Workout tapos nagpa-passing pa ako. Anong pinaka naging batayan mo na ay napasobra na yata workout ko. Ano yung pagpayat mo ba? Masisisi mo ba sa Ito kasi yung ginagawa ko tol. Workout tapos nagpa-passing ako. Yung workout ko intensive talaga. Talagang progressive overload, yung tipong bibigay na yung kada set bibigay talaga yung muscle ko. Tapos yung kinakain ko pa walang carbs. So ginagamit niya yung source ng energy, yung mga konting fat sa muscle ko, kaya mamaya talaga ako. Ito, hindi ako maalam sa gym things. Pero nakakos ba ng muscle depletion yan kahit nag-gym ka? Oo. Nakaka-deplete ng muscle? Oo, pre. Kasi ang alam ko hindi daw nagka-cardio naman. Huwag daw mag-cardio kapag nagbabalk. Kasi hindi ka daw magbabalk. Totoo ba? Ako iniisip ko, baka mga sobrang payat ka kasi pag nag-workout ka kasi, di ba, syempre nag-burn ka ng calories. Nababawasan ka. Tapos, after nun, parang kailangan mo pakainin yung muscle mo nun para makuha niya yung full potential niya. Kaso, pag nag-fasting ka, syempre walang kain yun, di ba? Di parang hindi niya nakukuha yung need niya. Tapos ewan ko, hindi ko rin naman sobrang sure. Na-maintain yung protein intake ko per day. Kasi magastos, men. Talagang no? Ang madalas ko nakikita ko sa FB si Tito Mikey. Hindi ko alam kung kilala niya si Tito Mikey. Nagmi-meal prep siya. Ang saya nga panoorin ng meal prep. May cowork ako nag-start din mag-gym. Shoutout kay Ridge. Kasi yun matangkad na tao. Laking tao talaga, men. Tapos nung nag-gym siya, ang kinakain lang niya nun sa office, luto niya na maginiling na baka ganun, tapos itlog. So yun, nag-i-story, nakikita ko nagmi-meal prep pa muna siya. Parang ganun. Parang ang saya nga rin gawin na gusto ko rin magawa some other time. Hindi sustainable yung meal prep, pre. Bibihira lang gumagawa nun. Magastos yun, tol. Kung gagawin mo siya, kailangan talaga meron kang source of income na malaki. Tsaka bukod dun, feel ko kailangan siya ng dynamic ng pagkain Kasi Macro. di mo pwede kunyari puro chicken breast lang. Tapos isang taon mo gagawin, meal prep ka ng gano'n. Parang feel ko hindi siya sustainable. Hindi siya sustainable. Nakakasuka din na paulit-ulit. Diyan napapasok yung mga dietitian, di ba? Di ba may mga ganun din sa gym? Hindi lang basta nutritionist. Kasi, yun, nutritionist. Hindi lang basta hindi lang basta gym coach. Kasi gym coach, may alam sila doon, pero hindi sila specialized, di ba, para doon. Alam kong mahilig mag-gano ng ang gumagastos ng gano'n ng malala si LeBron, di ba? Si LeBron sa $1 million daw ginagastos para ma-preserve niya yung katawan niya. Investment niya talaga. Imagine, may sarili yata siyang chef. Yata may ganun daw. Talagang may personal. Tapos imagine 40 years old, ganun yung katawan mo. Nang bubukol ka ng 20 anyos na nasa prime peak ng katawan mo. Parang prime pa rin, no? Maganda sa ibang bansa, pag may pera. Aalagaan ka ng mga nutrition. Actually, kahit dito, pre. Kunyari, ikaw yung tipong kaya mo umafford ng ganun. Masarap talaga. May nag-afford na bang gano'n nakakilala niya sikat? Wala pa nakikita. Pasunto kay Pacquiao, pre. Hindi, si Pacquiao, piring ko ganun, men. Kasi, although, tingin ko nagmamatter na lang din yung genes ni Lebron. Siguro, pa kayo siguro na
na preserve ng ganun. Kasi for sure naman gumagastos din yung iba dyan, for sure. There's something special lang. Pero speaking of Pacquiao din, I mean, si Lebron, nambubukol siya ng namemwersa, di ba? Magpo-40. Pero si Pacquiao nakikipagsuntukan, magpo-40. Imagine na ipagsuntukan siya sa mas bata, tinatalo pa niya. Kaya para sa akin, isa rin yun sa mga... Ang maganda pa doon, di lang siya napagsuntukan. Tinatalo pa niya. Tumatakbo pa siya ng pagka-senator. Yung pa yun, di ba? O nga, no, tumakbo pala uli ngayon yun, no? Na medyo nasisilip nga ngayon dahil siya yung most absent, tama ba? Most absent nung... Last... Sorry guys, wala akong research masyado sa mga ganun. Kung di ako Yeah. nagkakamali, si Pacquiao yung most absent nga daw. Lalo na yung may laban siya nun eh. Yun ang mahirap kasi parang di mo alam ano yung priority talaga eh. Pero, siyempre, may priority ka sa sarili. Tapos ano ka rin, di ba? Kumbaga double job eh. Parang double job. Tapos parehas need mo i-attend. Di mo alam kung ano eh. Siguro mapapa-absent ka rin talaga ng ganun, no? Kung Mali yun eh. Oo. Ba't ka tumakbo tapos di ka focus dun eh? Mali nga talaga yun kasi Mali. yun nga, kapag usapang politika, especially level ng senator, hindi lang basta syudad yung under mo eh. Buong Pilipinas yung ano yun eh, senador ka eh, di ba? Yung take effect sa kung ano mang ginagawa mo. Tumakbo siya nun. Well, tao rin naman nagluklok sa kanya dun. So nga lang, ang hirap na nun kasi hindi na niya alam pa-prioritize niya. Suntukan ba, ano? Pero ngayon, wala na siyang suntukan. Tingin nyo, kaboto-boto pa rin ba si Manny? Kayo, tingin nyo. Kung ano, personal opinion, tingin nyo, boboto nyo ba si Manny? Ako hindi. Bakit? Parang wala naman siya nagawa eh. Yung pagtulong sa mahirap, kayang-kaya mong gawin yun kahit di ka tumakbo eh. Yun. Yun yung ano eh, yun yung parang yung tumatakbo siya, yun yung purpose niya eh. Tulungan yung mahirap. Kaya mo naman tumulong kahit di ka tumakbo eh. Kung yun yung purpose mo. Oo. Pa na kasi usapan pag tumakbo, di ba? Oo. Gagawa kayo ng batas. Taga-approve ba? Taga-approve. Di ako sure. Parehas. Ay hindi. Parehas ba? Oo, parehas. Kasi kala ko congressman lang rin yung ano eh. Iniisip ko, kung depende kasi kung gusto mong makatulong, yun nga, kahit di ka tumakbo, makatulong ko eh. Pero, iniisip ko may certain degree kasi yung tulong na gusto mo gawin na parang di mo siya pwede basta gawin kung wala ka ng power na yun. So, pwede, gusto mo tumulong, pero kaya ka tumakbo kasi may yung position na yun, may kapangyarihan, pero para ka ba, kumbaga, makatulong. Ang ano ko naman dyan, ewan ko kung may personal ano siya dyan pero kung ako kasi nasa position niya, tas, ayun, again, yung sinabi before na makakatulong ka naman kahit di ka nasa position, may hindi ka magagawa kung wala ka sa position eh, na gusto mo gawin. So, we could look at it that way na pag naging senador ako, baka mas ma-approve ko to para hindi na para mabawasan yung lumalapit sa akin na itong tulong yung kailangan. Kasi kapag naging senador ako at nakatulong ako sa mga to, mababawasan yung problemang tinutulungan ko. Personal, nung di pa ako senador. Siguro parang ganun. But on the other hand, okay, kung ganun man yung thought, edi good. But, ayun nga, given sabihin na natin portfolio, kahit ano portfolio tinitingnan mo di ba? Kung anong pinakita mo before, like ewan ko kung dapat, pasok ba sa bagay na yung second chance. Bigyan na ng second chance. Sana ngayon ka nalang tumakbo, di ba? Wala ka pang boxing, di ba? Parang ganun. Para at least ngayon yung first chance mo, ngayon mo napatunayan, hindi yung time na naging masyado kang mainit, parang ganun lang. You got your one shot, parang ganun yung tingin sa akin, tapos sinayang mo dahil may iba kang pinrioritize, which is, ayun nga, malungkot. Para sa akin. Isip ko, naman to ni Pacquiao di ba? Kumbaga sa kanyang lang tayo, nag-uusap. Kung ako, parang naging maganda yung ganun na, kasi yung pagiging senator may role yan di ba? Sabihin natin gumagawa or nag-iisip ng batas. Kung napaka-importanting role niya na yung impact mo, pwedeng malaki yung maging change sa buhay ng iba. So isipin mo kung boxingero ka, tapos sige mo, andyan ka nagte-training, bibigyan mong karangalan yung bansa. Pero iba yung karangalan na nabibigay kasi ng role na yun eh. So kung wala ka dun sa posisyon na yun, o alam mo palang pwede ka mawala sa posisyon na yun for a time kasi nga may gusto kang gawin, di ka muna tumakbo kasi sayang yung time Isipin mo,
meron sana ibang nandyan na nag-iisip na, di ba? Parang gano'n. Sabihin na lang natin na ganito, sabihin nating parang negosyo. Yung mga oras na wala ka sa negosyo, maraming nawala sa yung pera, sabihin natin ganun. Pero kung senador, kay mga oras na wala ka, ang dami mo na siguro sanang natulungan. Parang ganun. Kaso, nasaan ka? Wala ka eh. Oo. Nag-remain sila na hindi natulungan. Oo. Supposedly, andun ka, kaya ka tumakbo para dyan. Is para sa kanila. Kaso wala ka. Oo. Ayun, may ginagawa kang personal. Actually, personal yun eh. Oo, personal. Oo. Hindi naman na yata ano yun eh. Parang, kailangan ko ito ginagawa. Para sa Pilipinas. Parang, Kumbaga pag part of it nanalo, lang yun eh, pero primary reason. Oo. Kumbaga pag nanalo ka naman, I mean, makikilala yung Pilipinas, pero sa part na yan, sa boxing, pero yung pera, syempre, sa'yo pa rin. Kumbaga yung pera mo, wala nang makukuha yung Pinos. Hindi, I mean, bukod sa tax ha. Hindi, kumbaga, sa tax. Pero kumbaga, wala kang makukuha. Well, ayun. Meron naman daw yung mga binibigyan niya 1,000 pag tayo siya suntukin. Alam niyo ba yun? Binagsakan niya sa balikat, tapos binigyan niya ng pera. Nagpabagsak kasi yung lakas ng tao. Meron dun motovlogger eh, sinuntok. Tapos na hospital. Ay, boy. Pasa talaga men. Lagi men kasi ang alam ko yung kamao ng ng Boxingero. may nabasa nga ako na Deadly. na comment nun sa Twitter na tweet doon na parang kailangan may license daw yung mga professional fighter, athlete. Kasi walking deadly weapon na sila eh. Like yung isang suntok nila kaya pumatay. Nasa ganung level sila eh. Totoo yun, manuntok si Totoo Pacquiao naman. ng kaya pumatay ng isang suntok ni Pacquiao. So parang sabihin natin naglalakad ka ng meron kang meron kang kutsilyong matindi sa kamay. Wala lang, naisip ko lang. Kasi ang kulit nga lang eh, parang sino ba yun eh? Nakipag UFC yun, UFC fighter, si Nate Diaz. May napanood akong video. Parang gulo sa club. May hinedlock siya. Nawala ng malay boy eh. Hinedlock niya. Ang bilis lang talaga. Pag pinanood mo siya sa laban, hindi siya yung sobrang parang anime. Parang tipong kaya mo nga suntukan eh. Pag pinapanood mo lang eh. Pero yung real life situation, hindi na professional kalaban. Ginanon lang niya boy oh. Tumba talaga min. Parang saglit na saglit lang. Parang child's play lang. Ang kulit nga lang. Just nakatakot din. Wala, share ko lang. Deadly weapon na talaga yun. Oh men, kaya talaga. Parang si Ompay. Ups. Training yun eh. Gagi, nakita ko nga yung ni Yompay, yung FB niya. Tapos inisto ko siya. Nagte-train nga siya, Shoutout kay Yompay, Kumbaga trainer siya. Trainer siya, men. Tapos, tapos may uniform talaga siya, di ba, na parang instructor. Solid Ano niya. siya? Anong train niya? Anong tinitrain niya? Anong sports? Cream ba? Parang mga cream students yata, mga ganun. Pero anong sports? Taekwondo, ganun? O jiu-jitsu, martial arts? Mixed martial arts. Ayos nga yung ganun, no? Tangin na. Pag dito, di ba nasa usapan tayo sa politika? Siguro malaking bagay din na yung mga Pinoy matuto na, Ay, Yan yung mali eh, kaya maraming nakaupo ngayon na maling tao dyan. Pag siguro magandang tanong dyan, parang what makes a good candidate? Parang kung ikaw Pinoy, anong mga criteria yung titignan mo para masabi, ay okay to okay tong kandidato na to? Ito ako siguro nung panahon dati na wala pa ako idea. Ganito ako tumingin eh. Mabait, may malasakit sa taong bayan. Yun yung tinitingnan ko, yung parang mukha lang mabait, pero along the way, mag-realize mo, hindi pala ganun dapat. Ganun kasi yung mga Pinoy, majority. Kasi nga, naranasan nila yung hirap. So, parang hinahanap nila sa tao na tatakbo yung maintindihan yung mga may hirap. Kumbaga doon na lang sila nagbe-base eh. Di na lang sila nagbe-base sa portfolio eh. Which is, yun yung totoo talaga nangyayari, tol. Kaya marami nakakaupo. Ang isa sa nakikita ko main problem ng pagboto ng Pilipino, hindi ko malilimutan yung bata-bata pa ako nun. Boboto daw niya si Caps Amazing Stories. Bong Revilla. Kasi pogi daw. Sabi, ba't may boboto si Bong? Pogi niya kasi. Wala. May false identity na naglilinger sa isip ng normal na taong Pilipino. For example, si Coco Martin, pag tumakbo yan, malaking tsansa. Kasi si Tanggol siya eh. Si ang probinsyano siya. Totoo. Tumutulong siya sa mababait eh. Which is naniniwala ko na yun yung nangyari sa mga previous artista. Puro action star pre, Lito Lapid, Jinggoy,
Bong Revilla. Di ba puro action star kasi tumutulong sila sa tao. Parang yun yung naisip ko na na parang isa Joseph, sa reason. Kasi yun yung media na nafe-feed ng tao nung time na yun eh. Joseph Estrada, no? Joseph Estrada. Artista yun, di ba? Oo. Kaya wala lang. Parang ayun yung naisip ko, malaking play yung media, lalo na sa Pilipinas. TV Oo, lang di naman. ba artista si Joseph? Oo, No? pre, nag-artista. Naging presidente natin. Naging presidente yun, men. PJ, tumakbo din yun eh, alam ko eh. Alam mo, tumakbo Kung si di PJ. kung di na nagkasakit sa dinaya, yata. siya panalo dapat, hindi si Gloria. Ano tinakbo niya? Presidente rin. Imagine. Kung di ako nagkakamali, alam ko nga parang mataas, way pre. back 2005. Oh, men, ang Di ko alam ko sure, tumakbo siya, men. Feeling ko talaga, Kaya kaya siya pre nagkasakit lang. ang number one na ano ko talaga dyan, tingin kong makakasolusyon sa sa hindi lesser sablay na pagboboto. Educate. Hindi ko sinasabing tama mga boto ko pero may mga boto talaga na medyo may ganun talaga eh. Maganda talaga niyan. Aral talaga. Aral. Mag-school talaga. Malaking bagay din. Mali kasi saka sa yung pag-share natin. Mali kasi sa social media, pre. Inaaway nila yung mga taong katulad nung nangyari kay kay Lenny. Malaki chance na manalo kung yung mga yung mga boto sa kanya, hindi inaano tong mga walang alam. Minamaliit nila eh. Kahit ako nababatrip ako, sabi ko, imbis na i-educate nyo, ba't yung minamaliit? Parang binubu nila. Sabi ko, tayo na. Kaya nag-deactivate ako nun kasi mga kapwa-kapwa natin, mga schoolmate nun, nung senior high school, nag-aaway-aaway na eh. Actually, ang sa akin dyan nun, parang, gusto nga natin siya manalo eh. Ba't may naaway yan? Paano sasali sa atin? Di ba parang ganun? Ba't kayo nag-aaway eh? Gusto nga natin manalo yan, di ba? Di lalo mo lang pinush yan. Ano nga pala, nagpunta kami ni Andre noon sa Kamanaba, kasama namin si Telay. Punta kami noon sa Kamanaba, yung rally. Doon yung issue ng Ben and Ben tsaka Tanya Marcova eh. Although di na kami nanood ng mga banda noon. Yung warmth nung feeling talaga amin na makakakamping na may nag-aabot sa'yo na siopaw, di ba? Mga Bex sila nakaporma ng pinggan naaloy nga siopaw, etc. Parang akin regardless kung sabi nga ng iba nakiki-social claim lang daw, may mga ganun, okay lang at least mas ramdam mo yung power ng yung good yun eh. Good effect yun eh. Parang para sa akin, ng mga nagsasabi na wala naman tayo kailangan patunayan sa kanila eh. Tayo na kung yun yung sinasabi, edi yun. Tayo na, wala. Alam mo na sa sarili mo kung ano yung talaga di ba? Naalala ko pa nun pre, nag-Ome TV ako nun, tapos nagjo-joke ako na naghanap ako ng kakampink. Nagjo-joke ako na BBM sa Ome TV. Tapos marami doon kinukupal kagad ako nung sinasabi ko BBM. Pero may isa doon na natuwa ako, may nakausap ako na estudyante. Sinabi ko BBM ako, nagganon ako. Tapos sabi niya, bakit naman po? Parang ganun. Sabi ko, kasi nag-invento lang ako ng senaryo na natulungan ako. Tapos parang ang sinabi niya sa akin, mabuti naman po kung natulungan niya kayo. Pero po kasi, tas siya. As in, very calm siya. While ako, nung nagngangaw-ngaw ako doon, medyo parang hostile yung, bakit mo parang, wala lang, nantitrip nga lang, nag-acting lang ako. Tapos, wala lang, natuwa lang ako kasi parang, yun yung gusto kong makita. Disregard yung mo. Di ka niya disregard. Di ko gets, but talagang sobrang na ako na nag-aaway na, although, nakakainis nga naman talaga. Kaso nga lang, dumating ka sa punto na makipag-away ka talaga ng, alam mo yun, sagutan talaga kayo ng ganun sa comments. Siguro may ganun din ako na hindi ko lang maalala na feeling ko, although wala akong maalala, pero siguro may ganun din akong nag-snap ako dahil ang kulit na sinabi sa akin. So nga lang, which is, yun talaga dapat ma-avoid next time na may gusto tayong ikampanya, yung hindi tayo maliit nung kalaban na partido. Sa TBH, same lang pre. Kasi kunyari, sa side naman ng BBM, may mga ganun din naman na hashtag kay Lenny, di ba? Mga ganun. Kumbaga same lang talaga. Parang both parties naman may ganun eh. Di maiwasan. Ang problema nga lang, sa mga may sa side rin ni, kunyari, mga pinagtatanggol si Lenny, ganun. Siyempre, yun yung mas napapansin kasi parang, ewan ko. Feel ko, mas napapansin kasi medyo self-righteous kasi yung claim lagi eh. Kapag, may ganun ako nakikita na kapag
kakamping ako. Medyo may self-righteous nga na Parang tapos yun yung tama. kaya ganun tuloy. Tapos parang pag BBM kasi nun, parang tanggap na Lenny Lugaw, parang tanggap na kagad na gano'n kasi nga BBM. Kaya pag kakamping, medyo may branding na parang ganung nabubuo. Kaya, tapos kayong ganyan ngayon, parang wala, natalo lang. Kaya medyo umiinit nga pala ngayon kasi yung kasi nga, magbobotohan na senators, di ba? Tapos ang ulit pa ngayon, sino pinaka nagulat kayong tatakbo? Si Diwata. Rastaman daw. Rastaman gago. Legit. Legit ba? For memes na yan eh. Tama na no? parang ewan ko. For trip na lang yan. Ang gago. Sino pa ba? Rosmar. Ay, si Rosmar din, no? Party list lang yata sila eh. Yata. Ay, kasama ni Diwata si Rosmar. Ay, ewan ko lang. Pero si Diwata sa vendors party list. Well, makes sense kasi vendor. Tapos may napatunayan siya bilang vendor. At baka gusto niya maging bosses sa mga vendor. Pero hindi naman para tumakbo. Parang, may katatakbo agad dyan, uy. I mean, ayun nga magigets mo na, sige, sabihin natin, posible may pinanggalingan. Sa mata ng mga vendor, isa siya sa mga GOAT na rags to riches at naintindihan ng hirap naming mga vendor. Kasi pag nakita mo yung trip ni Diwata mula noon, parang ang dami niyang pinasok na binenta talaga eh. Di ba? Vendor na vendor talaga eh. But from being a vendor, tas mag-step up ka bigla lang parang party list. Parang, wala alam lang. mo pre, sa totoo lang, ang hirap din sabihin na kunyari, nakakagulat ka naman kasi talaga, no? Parang, sa tingin natin, wala ka namang alam eh. Ganun tumakbo. Inisip ko parang ang hirap din, kunyari, ikaw yung someone na alam mong may kaya kang gawin, may kaya kang i-impact, di ba? Syempre, pag tumakbo ka, parang nakakatawa kasi hindi naman ikaw yung kilalang dapat tumakbo, pero tumakbo ka. So, parang, parang ganun. Kumbaga, parang alam mo naman sa sarili mo na pwedeng may kaya kang gawin talaga. O kaya mo yung trabaho na to. Pero, ang take ko naman dun, intentions could be pure, but, skills could always be lacking. Parang ganun eh. So, yung intention mo talaga, parang, alam mo, may bitaw ka eh, kaya mo to eh. Parang ganun. So nga lang, syempre, kapag pumasok na yung mga kritiko, talagang matitignan kung anong alam mo. Kaya parang matutulig sa although, ayun nga, para sa'yo kung talagang, talaga eh, may bitaw ka eh. But again, hindi siya tanod, hindi siya, small scale HOA na, na mag-start tayo sa ganito. Or pamilya mo na may babago kang batas sa loob ng bahay nyo, di ba? Parang ganun. Hindi siya ganun eh. Medyo wide scale. Although guys, ito hindi ako 100% sure kung anong sakop ng party list, kung anong mga need talagang i-work. But naniniwala ako na kasi yun eh. Mga party list maraming matutulungan yun eh kung maluklok ng tama yung party list. Kasi before may party list na hinihingan namin ng tulong sa scholarships ng mga estudyante, ganun. Kaya alam kong malaking bagay yun eh. Na, maraming matutulungan yun. Oo. Bukod pa pala kay Diwata, meron rin si Rosmar. Tapos yung doon siya nag-break ng ng karakter, 'di ba? Na si Rosmar, lang po 'yon, image lang 'yan, ganun. Anong tingin niyo doon? Mako-convince ba kayo doon sa sinabi niya? Parang wala mong react. Parang Siyempre, ang hirap masabi kasi lahat pwede mong sabihin eh. 'Di ba? Kahit di naman yun talaga intensyon. Kunyari, nagtayo ako ng clothing brand, successful. Pwede kong sabihin sa inyo na dati talaga kinakalat ko yan, walang pumapansin. Kahit di naman. Pero inspiring eh, di ba? Tipong talagang nilalako ko yan, bawat bahay, natanong ko, 3.20 na lang. Ganun. Pero kahit di naman. So, kumbaga, pwede masabihin lahat. Pero ang hirap lang talaga. Fake it till you make it. Ba't pala hindi tumakbong sa vendor party list si Omar B. Di ba si Omar B? Talaga nga, ang pagbenta nun, mulat talaga, naglalatag sa B-side, mga ganun. Di ba? Rags to riches din talaga, di tumakbo. Yun. Kasi hasla siya, rapa siya, hindi siya senatas eh. O, hindi siya politika. Hindi ko nga rin mag-gets ba't sila tumatakbo. No? Baka nauso kasi, di ba nauso yung mga Ewan ko ba?
Sabihin ko sana yung fan run, Stress. kaso corny kasi. Hindi ko na tinuloy. Ito, tingin ko dyan Sabihin ko kuya. sana na uso yung running, di ba? Yung mga nagja-jogging. Ito Wala na. feeling ko dyan na ba't bigla silang tumatakbo. Kasi it could be gusto nilang tumulong, A, gusto nilang tumulong, B, gusto nilang may ulterior motive sila, 3, na isa ko nakikita na para sa akin malaking posibilidad, yung namamanipulate sila ng mas malaking tao na tumakbo para, alam ko yung mga oligarchs daw, ganun, di ba? Tsaka pre, isipin mo alam nila kasi na pwede mangyari kasi sikat eh. Diba tayo na, ang daming sikat na nanalo pre. So puta, pag medyo may ka sa Sockman, medyo may chance ka rin nga. Totoo. Ang number one need, totoo, ang number one need pre para manalo sa botohan, syempre yung kilala ka. Eh, imagine mo, ang dami nakakilala sa'yo. Hindi pre, reply ko dyan. Yan. Oo, nagpipigil ako. Totoo. Parang tayo signature ko na yun, tol. Tama. Hindi. Ganun nga. Totoo. Totoo. Ano mo gusto mo rin ako? Hindi. Then Sige, tol, anyway, continue mo total pa. paparating na yung election. Boto tayo guys pagkaya natin bumoto. Kasi hindi magiging 1,000 ang 1,000 kung walang piso. Parang ganun nga. So, Paano ako, tol? Ayoko talaga bumoto. Anong pipiliting. Ako, ihimukin kita kung hanggang merong oportunidad. para bumoto ka. masasabi mo doon? So, marinig kayo. Ayoko bumoto eh. Ikaw muna. Ayoko bumoto. Ako masasabi ko sa'yo. Yung seryoso sa Upal! Ayoko talaga bumoto, Kaya, pre. Hindi, kasi yan eh. Ang pagboto kasi, isang way yan para makiisa ka sa bansa mo. Parang kasi, mo yan eh. Obligasyon mo yan. Kasi bilang parte ka ng isang komunidad, parang dapat sabihin mo rin kung ano yung tingin mong tama. Kasi kailangan mo mag-contribute. Sabi. Ngayon, may tama, may mga maling tao, may mga tamang taong tumatakbo ngayon. Kapag di ka bumoto, kumbaga natutulungan mo yung mga maling tao. Kasi pwede ka makatulong sa tama, kaso since wala ka naman, edi win sa amin tong mga mali na di magdagdagan, di ba? So, tingin ko, kailangan mo bumoto, pre. Para masabi mo na, putik, bilang meron akong kayang gawin. At yung kumbaga yun yung nagawa ko para sa bansa. Parang ganun. So, kung di ako bumoto, di ako nakikiisa. Sa tingin mo? Pwede yung masabi kasi parang pre. Isipin mo sa sa isang classroom lang botohan tayo, president, diba? Tapos, sinong boto kay James? Taas kamay. James kami, tropa ko yan. So, yun ang boto dito sa Tarantan. Tapos ikaw, wala lang. Kumbaga parang wala kang bilang, parang ganun. Literal wala kang bilang kasi diba, hindi ka naman nakadagdag sa kahit anong boto. So, kung nagtay sana, tas yung tamang tao sana yung mananalo, kung bumoto ka sa kanya, parang ganun eh. Diba? Jam. Ang una kong masasabi kasi, usually kasi nang alam kong hindi bumoboto na mga na-encounter ko is yung okay sila. So, medyo, yung parang, hindi ko naman na kailangan ng politika na yan, ng government, kasi kaya ko naman yung sarili ko. Ang gusto ko masabi, if ever na may ganun, good for you, syempre. Kung nakapag-pivot ka sa changes, nasa magandang sitwasyon ka, good for you, mabuti yun, na nasa magandang sitwasyon ka. But, to think of it na lang na in the future, posibleng magkapamilya ka, magkaanak ka, tatanda ka, magulang mo, tatanda or whatnot. Imagine yung mga kaya ng ibang bansa na malay mo, at least ma-achieve natin pagdating ng panahon. May experience ng magiging anak mo, ma-experience mo sa pagtanda mo sa pamamagitan ng pagboto mo. For example, hindi, kaya ko naman sarili ko, okay naman ako dito, ganito, ganyan. Kahit anong sinong presidente pa yan, ganito, okay naman ako. Well, totoo. Pero, for example, may naluklok na magandang presidente na kaya pang i-better yung buhay mo, lalo na nung magiging offspring mo kung magkakaroon ka ng anak sa pagdating ng panahon. Why not, di ba? Kasi simple lang naman yung boto eh, and it could change a lot of lives, future lives. Actually, nalulungkot nga ako minsan na
na may mga bata na pinapanganak ngayon, tas lalaki sila na sobrang mahal ng lahat. Kasi iniisip ko nun, men, way back 2013, 2012, sabi ko, magkano lang yung Sunday nun sa McDo parang ganun. Tas, magkano na kaya yun kung ako magkakanak? Magkano na yung Sunday? Parang may experience pa ba niya yun na makapag-Sunday siya sa school? Kapag gusto niya mag-McDo, makakabili siya ng Coke float. Or siguro gagawin ko best ko para ma-afford niya kung gusto niya. But yung fact lang na achievable pa ba ng baon ng estudyante yan pagdating ng panahon? Papasok pa ba tayo doon? Maabot pa ba yun? Parang yun lang yun sa akin na magandang maisip na kung hindi man sa sarili mo, at least bilang tulong na rin yun para sa future at sa ibang tao. Kasi madali lang naman di ba? Shade ka lang, pipila. Isang araw lang, parang ganun. Plus, ang isa pa, imagine men, kunwari may thesis kayo, tapos thesis nyo, yan yung nakasalala yung future mo, men. Tas 10 kayo, ang dami nyo. Tas 3 sa inyo ayaw bumoto. Ang binoto ng 7 ay nung the rest, chope, kasi tropa nila. Ngayon kayong 3, di kayo nakiisa doon kasi nga, ayaw nyo sila. Ngayon naging presidente yung chope. Ngayon damay ka doon, kaya di ka bumoto. Pag nagkandaleche-leche, isa ka sa di ka graduate, parang gano'n, isa ka sa magkakandaleche-leche. Di, kung mangyari man yun, di, at least, di ba, may ginawa ka. Tsaka, nayaya mo sila, uy, tangi, chope yan, wag niyo ko yung leader yan. Babagsak tayong lahat dyan, grades natin. Sa small scale na ganun, feeling ko, yun na yung pinakamadaling pwedeng maintindihan Na, ayun nga, nakasalala yung future mo sa pagboto. Yun, kaya, sana Kuya Ras, bumoto. Pero kung hindi, pipilitin pa rin kita pag may time. Alam mo, good yung sinabi nyo. Kasi makikita Yung maraming kasi ng taong ayaw bumoto, di ba? Kaya tinanong ko kayo, para malaman nila yung insight nyo. Ngayon, ang totoo niyan, guys, ngayon talagang alam nila. botante si Kuya Ras. Talagang, yan, kabataan party list. 13 anyos pa lang, bumoboto na yan! Kumbaga, ginawa namin yung play para nakita nyo yun? Skit yun! Naloko namin kayo nung bumoto. Ay, gagi, nagbumura ako. na-play ko Ay, third kayo. blur mo yun, Napaikot ko kayo, pre. napaikot, guys. Ngayon alam na nila ng mga Oo, tao. alam nyo na, guys. Grabe. Clip that shit. Yeah. Hashtag clip. Tangin na, nakikita Ngayon- niyo yung play ni Kuya Ras. Ngayon alam niyo na kung anong halaga ng pagiging pagboboto. Oo. Pag di kayo bumoto, pakinggan niyo yung sinabi ng dalawa. Oo. Diba? Pero, Keep that shit, bro. oo. Yun, kaya guys, sa mga nanonood na ito, guys, huwag kayong maniwala kay Kuya Ras. Talagang botante yan. Botante yan. 5 beses na bumoto sa pagka-presidente yan ng pagiging Kaya presidente. next election, gusto niya naman tumakbo na. Kahit wala nga botohan sa Comelec, pumipila yan Hindi. Nag-file joke lang na tapos sa election. Nag-file ng candidacy, guys, tapos sa election. Hindi guys, yung mga sinabi naman namin, personal belief namin yun kung ba't kailangan bumoto ngayon. Kung tingin nyo hindi convincing, sana makonvince kayo ng iba. Yun na lang. Kaya sana Baka bumoto ka na, yung- Dre. Ang totoo guys, siya yung hindi botante dito. Baka sin tinatakbo ko to. Ay, gago. Joke lang, gago. Runner ang boto. Joke lang, gago. Pideya, pasok. Okay. So ayan guys, naka 40 minutes. Ewan, Puta. napunta kami sa usapang politika. Dapat namin dito usapang Spanish bread lang Pero napunta kami sa politika. Alam mo, that Roblox. Roblox na, nagulat ako may magpapail ng candidacy. Tayo, Narinig na ako Comelec tsaka Sunday ng McDo. Tama, alam nyo guys, kaming chope. Talaga kaming chope. nag-podcast. Oy, guys, eto kaya kami Marinig ka sa nag-podcast sarili kasi namin. marami dito tingin sa amin tanga. Medyo gusto namin bawiin Oo. sa pagsisinungaling dito. Talagang, kaya guys, tandaan nyo kami ang tunay na chope. Ano kala nyo, marunong kami dito. Sarili ako mag-engot dito. fake it till you make it. Lahat kami dito, engot. Lahat ang bumubuo nito. Alam nyo ba guys? Tagal lang araw kayo dito. Kung kasi nyo guys, kung bubuo kayo ng podcast. Tag 1K. Gagastos 2.5 each. Alam mo, magtropa kayo mag-aya podcast, wag nyo pakinggan. Alam mo kayo ng tropang nag-i-edit, yung masaya na makapag-edit. Yun lang talaga guys Wala na Baka sakali na lang. Baka sakali lang. Ang tawag dyan, suntok sa buwan. Kaya pasok yung QR code ng Gcash.
Masya-shoutout lahat. Hey guys, ito guys, sa mga gusto mag-donate dyan. Auction. Mga gusto mag-donate dyan, dadrop namin. Hindi, joke lang guys. Pero yun nga, kung ano man ang pag-usapan namin, bahala kayong paano nyo i-consume yun. Tingin nyo kupal kami, di go. Oo. So yun guys, maraming salamat sa oras. Tingin ko doon na magtatapos ang episode namin. Mag-shoot uli kami next month. Hindi, joke lang. Mag-OJT kasi yung multimedia personal na, senior multimedia personal All around namin that, siyempre. video editing, photo editing, voice over, mga ganun guys. Yun nga lang ite, matutong nga sa kanya. Sa kanya. Baka makapiright tayo. Makapiright. Edit na lang niya yun guys. Biblip na lang niya. So, kita tayo sila sa susunod. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito. Anong oras namin? Time check. Sige, bilhin. Guys, salamat. Sa mga umabot dito, salamat sa inyo.